Amen. Tayo po muna ipasamadaling tumayo para po sa ating confession of faith. Atin po itong basahin ng sabay-sabay nang meron po pagkaunawa po sa ating po mga binabasa na sinasabi po ng banal na kasulatan. Basahin po natin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating pong teksto. Dito po tayo sa New Testament. Makibukas po tayo sa sulat po ni Apostle Paul sa Philippi. Philippians chapter 1. Pagkatapos pa ng Ephesians, Philippians. Philippians chapter 1, verse 27 hanggang 30 po. Philippians chapter 1, verse 27 to 30. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Philippians chapter 1, verse 27 to 30. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw, and now hear that I still have. Tayo po'y pasamandaling manalangin. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng ipong banal na salita sa oras na ito at sa namin patuloy na idinudulog ang gawain na ito, ang salita mo na aming pagninilayan sa mga sandaling ito. Nawa ito yung maging kalakasan ng espiritual at magamit namin ito upang kami patuloy na lumago sa pananampalataya. Ito ang aming samot panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo pong bawat isa. Okay na po tayo. Di po, no? Tayo po mag-aral ng banal po na salita po ng ating Panginoong Diyos. Na yung binasa po nating teksto is about, dito po ay sulat po ni Apostle Paul sa Philippians. Isa po ito sa mga sulat ni Apostle Paul kung saan siya po ay nakakulong sa Rome. Nakakulong po siya. Ibig sabihin, yung kung nakulong tayo before, yung naranasan nating kulungan ay ganun din po yung naranasan po ni Apostle Paul, no? Mag-isa, malungkot, may dumadalaw din sa kanya, no? Pero iba pa rin po yung nakakulong. Wala kang freedom na lumabas. No? At isa po ito sa mga layunin din po ng ating Panginoong Diyos to spread the gospel. Maging doon po sa loob po ng prison. Imagine, siya po ay nakakulong pero siya po ay nagbabahagi pa rin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Marami mga jail guard ang na born again, no? Nakakilala, no, sa ating Panginoon Jesucristo dahil po sa pangangaral po ni Apostle Paul. Kaya hindi po nalilimitahan yung pangangaral ng salita po ng ating Panginoon Diyos sa labas, sa iglesia, sa community, kundi maging po sa prison ay nagagamit din po ito. Mga taong ginagamit ng ating Panginoon Diyos para maabot yung mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At isa po ito sa mga sulat po ni Apostle Paul sa pamamagitan po ni Epaphroditus, isa sa mga co-worker ni Pablo. No?
Hindi po siya associate, kundi co-worker. Kamanggagawa po sa ubasan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sulat po ni Apostle Paul po dito sa Philippian Church, to be exact, at hindi po ito sa mga unbelievers ipinadala. Kundi ito po ay ibinigay po sa church sa Pilipos. And the letter's main purpose was to encourage unity, express joy in the midst of suffering, and provide counsel on living faithfully. Kaya sa Philippians, kahit siya po ay nakakulong, lagi natin makikita po dyan yung term na joy, kagalakan. Kahit na siya po ay nakakulong, mahirap ang kanyang pamumuhay po doon. Then dito po sa binasa po natin, is about the life worthy of living na merong relationship po sa ating Panginoong Hesukristo. The connection with the gospel. No? Yan po yung ating pong pamagat po sa oras po ito. The connection with the gospel. Yung relasyon po natin, o yung connection po natin, dito po sa Ebanghelyo, sa salita po ng ating Panginoong Diyos. O yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamilya, may kanya-kanya tayong relasyon. Relasyon ng mag-asawa, relasyon ng mag-ina, relasyon ng mag-ama, relasyon sa mag-anak. Sa trabaho, may relasyon din po sa ating mga katrabahador. Tama ba? Katrabaho. Mali katrabahador, no? Katrabaho. Yung relasyon natin sa ating mga boss, relasyon natin sa CEO o president ng company. Lahat po tayo ay may mga koneksyon, may mga relationship po na kinabibilangan. At bilang mga mananampalataya, bilang mga born again o mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo, no? Worthy po ba? Karapat-dapat po ba yung relationship po na meron tayo ngayon sa ating Panginoong Hesukristo? Karapat-dapat po ba yan? Doon sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay naligtas, na born again, hindi po doon natapos po ang ating pagiging Kristiyano, kundi doon po nagsisimula yung ating pong lakbayin. And one cannot encounter the Lord in salvation having received the gospel and remain as they were. Hindi ka na mananatili sa buhay mo na meron ka noon, kundi ang buhay mo ngayon ay binago na. Binago na po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi sa 2 Corinthians chapter 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature or creation. All things, lahat ng lumang bagay ay nawala na. All things are passed away. Behold, all things become new. Nung tayo po ay naligtas, tayo po biniyaan na ng panibagong buhay, bagkus yung luma nating pagkatao, luma nating buhay, ito ay dapat wala na po. O unti-unti na itong dapat nawawala. Yung buhay natin noon, hindi na po natin siya binabalik-balikan. We cannot encounter the risen Christ through the transforming power of the gospel and remain as we were. Hindi pa rin po tayo dapat nananatili sa buhay noon. O binabalik-balikan natin yung mga buhay noon. Kasi mas masarap ang buhay natin, mas masarap ang buhay noon. Yung mga Israelita, every time na sila po nahihirapan, ang gustong-gusto nila lagi nga idulog kay Moses na bumalik sila sa Egypt. Ano ba, Moses? Dinala mo ba kami sa ilang para lang mamatay dito sa gutom, mamatay sa uhaw? Mabuti pa sa Egypt. Doon maraming pagkain, hindi kami nagugutom. Pero sila po alipin. Alipin naman, kapalit nung pagkain po na yon. Kami sumusweldo doon. Hindi kami kinakapos sa pagkain. Marami kaming pagkain doon. Samantalang dito, papatayin mo kami sa gutom. No, yun po yung mga argumento po ng mga Israelita po. Sila po ay gusto niya bumalik doon po sa dati nilang trabaho, bumalik sa dati nilang pamumuhay, which is, di ba nga, inalis na nga sila o inaalis na nga sila ng ating Panginoong Diyos doon sa pagkakaalipin. Kaya yung Exodus, ang mami ng Exodus,
Flee my people, sabi niya, flee my people to worship me. Yun ang dahilan ni Yahweh na kaya gusto niya alisin itong mga Israelita sa Ehipto para sambahin nila si Yahweh. And the relationship we have with Christ will completely transform our lives. Hindi po ito nangyayari overnight. Hindi ikaw ay na-born again ngayon, bukas ano ka na, no? Kung ngayon ay ano ka ba? Kamukha mo si Richard Gomez, kinabukasan kamukha mo na si Keanu Reeves. Tama ba 'yan? Siya mas pogi sa kanila. No? Hindi po nangyari overnight itong mga bagay po nito. Ito po ay continual growth na tinatawag. Unti-unting paglago sa pananampalataya. No, continual growth and maturity in the faith. Kaya wag po natin expectin na kapag ikaw ay nananampalataya, ngayon, kinabukasan ay, ano ka na, mature ka na. Wala pong halaman na pagtanim mo ay namumunga agad. No? Kundi may proseso, may unti-unting paglago po sa ating buhay. Kaya ang tanong din ay, lumalago pa tayo spiritually? Meron pa tayong paglago. Karapat-dapat ba yung ating relasyon sa ating Panginoon Jesucristo? Na wala pong pinagkaiba sa mag-asawa. No? Ang mag-asawa karapat-dapat sa isa't isa. No? Walang tinatawag na kumakaliwa, walang kumakanan. Walang tinatawag na nangangalunya, walang tinatawag na niloloko or iniisahan niya yung kanyang asawa. No? Kundi matapat yung kailang relasyon bilang mag-asawa. At gito po sa connection with the gospel, tingnan po natin kung karapat-dapat po ba talaga yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo? O karapat-dapat po ba yung relasyon po natin dito po sa sinasabi ng Ebanghelyo? At mag-focus po tayo dito po sa text na binasa po natin, dito po sa Philippians chapter 1, verse 27 to 30. At sabi nga po kanina, ito po sulat ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Kung tayo po mananampalataya, ito po ay applicable din po sa atin. Ito po ay isinusulat din po sa atin upang malaman po natin ang mga dapat po nating gawin bilang mga mananampalataya. And Paul reveals the marvelous transformation that takes place in the lives of believers. Transformation. Merong pagbabago. Sa Apostle Paul, marvelous transformation. Mula sa pinakapangit na uod hanggang sa pinakamagandang paro-paro. Okay. Yun po yung pinakamagandang transformation na nangyari po sa atin bilang mga mananampalataya. Sa pinakapangit hanggang sa pinakamaganda. Pinakapangit dahil tayo makasalanan hanggang sa pinakamaganda ngayon dahil tayo po tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon tingnan po natin the connection with the gospel. Sabi po sa verse 27, sabi po ni Apostle Paul, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Una po, sabi po rito, the gospel transforms our conduct. The gospel transforms our conduct. Transform our conduct. Attitude. Yung tinatawag natin sa school, good moral and right conduct. Tama ba? Good moral and right conduct, GMRC. Isa po, or ang pinakamainam na pwedeng mag-transform po sa ating mga pag-uugali, ay ito nga ebanghelyo, ito nga the gospel na tinatawag. Walang ibang pwedeng magbago sa atin. Sa ating pag-uugali, sa ating mga asal, magkaiba ba yung asal sa ugali? Na parang synonymous naman, di ba? Pero magkaiba po siya. Asal, o yung pag-uugali. Kasi may classmate po ako, ang before sa elementary,
ang apelyido niya ay ugali. No? Kaya pag hinasabihin siya, ikaw talaga, ang asal mo, ugali talaga. Ugali mo talaga asal. Parang pangit pakinggan. No? The gospel transform our conduct. Una sabi po ni Apostle Paul, ito po yung kanyang appeal na tinatawag. Ito po yung kanyang pakiusap sa kanya, sa mga mananampalataya. The appeal. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. As Paul refers to their manner of conduct as citizens. Ano yung citizens? Ano yung citizenship po nila? Tinatutukoy po dito. Yung citizenship po nila in heaven. Na hindi po doon sa Rome. Although kapag ikaw ay citizen ng Rome, marami kang benefits na tinatawag. Hindi lang mo po, pwede kang manood ng sine sa mga senior. No, hindi lang po libre ka sa pila. Hindi lang po meron kang 20% discount. Hindi lang po sa lahat ng pagkakataon ay nasa unahan ka. No, hindi lang po, marami rin pong benefits din po kapag ikaw ay Roman citizen. Kaya ito yung appeal po ni Apostle Paul na he appeals to them to conduct themselves in an appropriate manner, worthy of the gospel of Christ. Worthy of the gospel of Christ. Karapat-dapat. No, dito sa ebanghelyo ni Kristo. Isa itong pakiusap ni Apostle Paul. Nakikiusap siya dito sa Philippian believers. At sa mga pakiusap po ni Apostle Paul na hindi lamang kayo basta-basta gumagawa, kundi dapat naunawaan nyo yung mga bagay na ginagawa po ninyo. Sabi ni Apostle Paul. In a way that honors and pleases our Lord Jesus Christ, regardless of the cost. Hindi ka nagtatrabaho, hindi ka naglilingkod kay Kristo dahil do sa mga benefits na natatanggap mo from Roman government. Kundi ikaw ay gumagawa, nagtatrabaho, ikaw ay naglilingkod kay Kristo, maging ang kapalit ito ay yung buhay or kahirapan o persecution na tinatawag o problema na darating sa ating buhay, sa kailang buhay. No, kaya ito yung kanyang appeal, ito yung kanyang pakiusap dito sa mga kapatid natin sa lugar po na yan. Kasabi niya, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Mamuhay ng nararapat. Huwag natin isipin yung mga kontraktor. Dito tayo mag-focus sa buhay po na meron tayo po ngayon. Kasi pag doon tayo nag-focus, wala po. Marami tayong mga comment, magkakasala lang po tayo. Then the expectation. The expectation. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong pinipiling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa. The expectation. Whether in His presence or in His absence, He still expected the church to live in a way that brought honor to the Lord. Hindi lamang dahil ando si Pablo, kaya sila gumagawa ng tama doon sa iglesia o gumagawa sa community, kundi kahit wala po si Pablo, sabi ni Apostle Paul, kahit wala ako, gawin niyo ng tama. Gawin niyo ng maayos. Ipamuhay niyo yung salita ng kaligtasan na natanggap po ninyo sa ating Panginoong Jesucristo. And this expectation remains for every believer today. Wala po tayong pagkakaiba sa sinusulatan po ni Apostle Paul. Hindi lang po tayo gumagawa dahil nakikita tayo ng tao. Hindi tayo nagtatrabaho dahil ang gusto natin ma-praise tayo. Tayo yung mabigyan ng papuri. Gumagawa tayo dahil siyempre para sa mga merit na tinatawag. O yung mga tinatawag na pakitang tao. Ito yung expectation po na sinasabi ni Apostle Paul na kahit wala ako, naniniwala ako na gagawin ninyo ng tama. Gagawin ninyo ng maayos ang inyong sinumpaang bokasyon sa ating Panginoong Jesucristo. And we must bear in mind that the Spirit is with us wherever we are and observes every action while knowing every thought. Marami tayong mga expectation din sa ating mga buhay. Marami tayong expectation din sa iglesyang ito. No? Marami tayong expectation sa mga leaders, sa pastor.
sa mga kapatiran. Na marami tayong mga expectations po na tinatawag. Nawa yung expectation po na yan, no? No, hindi po yan maging hadlang. Kung hindi man ma-meet yung mga expectations po natin na yan, hindi yan maging hadlang upang tayo ay magkagalit-galit, magkasiraan, ma-divide iglesia, or merong hindi magandang mangyari dahil nga hindi na-meet yung mga expectations po natin. Kaya, sabi pa ni Apostle Paul, siya ay natutuwa at siya ay nagagalak dahil alam niya, kahit wala siya, nagtatrabaho itong mga taga-Philippians o taga-Pilipos po na mga mananampalataya. Ito po yung unang iglesia po na itinatag po ni Apostle Paul. Ito po yung unang iglesia na itinatag niya po doon po sa Philippians. No? Ano po siya ng Greece? Sakop po siya ng Greece. Then, the courage. Pangatlo po, the courage. Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ. That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit. The courage. Meron silang paninindigan sa kailang pananampalataya. Meron silang tinatawag na hindi nila ikino-compromise yung katotohanan na salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi nila ikino-compromise ang katotohanan na natutunan nila sa mga aral po ng mga alagad na nakuha naman sa ating Panginoong Jesucristo. No, hindi po sila nadidivide ng maling katuruan. Hindi po sila nadadaya ng mga maling katuruan. Kundi sila po ay nananatiling tapat po sa pagsunod dito po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Meron silang paninindigan. Hindi na ikino-compromise ang katotohanan ng gospel. Kaya, maging sa panahon din po natin ngayon, kailangan natin ng courage, boldness. Hindi lang po to proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ, kundi panindigan, tayuan, yung pananampalatayang meron po tayo. Kung sila ay tinatayo nila, pinaninindigan nila yung pananampalataya na meron sila nakuha na itinuro ng mga alagad, na nakuha naman nila sa ating Panginoong Jesucristo, same thing with us sa panahon po natin ngayon. Hindi tayo yung parang sundalo na pag nagkaroon ng problema, iiwan ng kanyang poste, iiwan ng kanyang post, at uuwi na. No. Ang sundalo ay laging handa, ano man na mangyari, isang sirena, handa sila makipaglaban at hindi niya kailanman iiwan ang kanyang poste. The courage or the boldness na tinatawag. Siyempre, ang kailangan natin ay yung ipinaglalaban natin o yung ipinapangaral natin o yung tinatayuan po natin ay yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tignan po natin mga nag-arali sa Manila ngayon. Yung naninira na sila. Nanununog ng mga properties, binabasag ibang mga ano ron. Sa tingin po ba natin, matatawag natin courage yun? Ano ba yung pinagalaban nila? Tama po ba yung pinagalaban nila? Minsan, dinadaan sa dahas, dinadaan sa mga hindi magandang bagay, ang isang bagay na nauuwi sa karahasan. Pwede naman tayong mag-rally ng maayos, tahimik, at sabihin natin ating mahinaing. Na hindi to the point na tayo ay nakakasira ng property, nagkakasakitan, at iba ay may namamatay. No? Yung ba yung courage na tinatawag? Yung ba yung boldness na tinatawag? Sa atin po, hindi po tayo ganun. Sabi ng Apostle Paul, that you stand fast in one spirit. Meron tayong paninindigan sa katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ. That whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs. That you stand fast in one spirit. We are not called to compromise the faith for the sake of acceptance or pleasing others. We too must stand for the Lord, regardless of the opinions of others or accepted practices of our day. Hindi po nakasalalay yung ating pananampalataya sa pagsunod sa mga
or to please anybody. Tayo po ay may minor. Nasa, ano po tayo? Konti lang po ang bilang ng mga mananampalataya. Kung i-compare po natin sa mga hindi mananampalataya, tayo po ay minor lamang. Pero, hindi po natin kailangan i-compromise ang ating pananampalataya for the sake na ma-please lang natin itong mga taong ito. At karamihan po ngayon ay yan na po yung trending po ngayon, sa panahon ngayon. At maging ang iglesia hindi po exempted. Nako-compromise na po yung faith ng iglesia sa mga politician po na to. Nako-compromise po yung pananampalataya po natin sa pagsunod sa mga with the authority na tinatawag. Pero mali naman yung prinsipyo na hindi naman yun ang prinsipyo ng Biblia. We are not called to compromise the faith for the sake of acceptance or pleasing others. Kailangan natin itong pandigan, tayuan. Kung ano yung sinasabi ng katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi po tayo tatayo sa katotohanan, sinong tatayo? Kung hindi natin ipaglalaban ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos, sino ang lalaban? Hindi to the point na tayo ay makipagbarilan, makipagtaghaan. Depensahan natin ang ating pananampalataya. Na huwag nating hayaang yurakan ng mga tao, lapastanganin yung salita ng ating Panginoong Diyos para lamang sa kanilang personal gain na tinatawag. The courage, the boldness. Wala pa namang, o hindi pa dumadating sa punto ng buhay natin na tayo ay pine-persecute to the point na tayo ay papatayin na. Hindi pa naman tayo dumadanas sa ganyan. Hindi pa tayo dumadaan po sa mga ganyang bagay. But, kung dumaan man ng mga ganyang bagay, nawa, meron tayong courage, meron tayong boldness to stand. Panindigan yung katotohanan, panindigan kung anong tama, panindigan kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po masama ang sumunod with the authority. Si Apostle Paul nakakulong dahil siya po ay nangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po siya nagnakaw, hindi po siya pumatay ng tao, hindi po siya nangalunya, hindi po siya gumawa ng anumang mga kasalanan na binabanggit ng state. Siya po ay nakakulong dahil siya po ay nangangaral, dahil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Tama po ba yun? Fair po ba yun kay Apostle Paul? Kung tayo rin kaya, ikulong tayo dahil sa pangangaral natin. Mangangaral pa ba tayo? Mangangaral ka pa? Kung ang kapal ito, ikukulong ka. Wala mo magawa si Apostle Paul kasi sila nasa authority. Ang Roman government ang nasa authority. Pero sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos, siya ang naglagay ng otoridad. Maliwanag po yan. Sa Diyos nanggagaling ang otoridad. Ang government sa Diyos nanggagaling yan. Pero kung ang authority ito ay bumabangga na sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos at sinasaklawan na nito yung salita ng ating Panginoong Diyos, yun yung sinasabi ng mga alagad na I'd rather obey God rather than man. Yun yung tinatawag na boldness, encourage, na panindigan mo kung anong katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Kung sinasabi ng state ay hindi na kayo pwede magtipo, hindi na kayo pwede manambahan. Susunod ba tayo doon? No, hindi pwede. Dahil yun ay against sa principle ng Biblia. At kapag against na sa prinsipyo ng Biblia, pwede na po natin tayuan, panindigan kung anong katotohanan na sinasabi po ng banal na kasulatan. Hindi po yun kasalanan. Pwedeng kasalanan sa state, pero hindi po siya kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi po ako nag-induce dito ng sedition. Gusto ko yung point po ay, kung ang batas ng tao ay bumabangga na sa batas o prinsipyo ng Biblia, mas mainam na sundan po natin ang prinsipyo ng Biblia kaysa sa batas ng tao. Ito pa rin po ang highest authority, yung Biblia po. Hindi po yung tao, hindi po yung batas ng tao. Yan po ay
Nakalagay din po dito, di ba? Obey. Obey, obey. Pero kung yan ay bumabangga na sa prinsipyo ng Diyos, no? Meron po tayong karapatan, no, na karapatan ipaglaban ang pananampalataya po natin. No? Kaya nga po, separate ang church, ang state, kasi hindi po pwede talagang pagsamahin. Kasi hindi naman papa-over ang state sa church. That's the courage na sabi po ni Apostle Paul na pwede nating ipaglaban ang pananampalataya po na meron po tayo. At yung tinatawag na pagkakaisa, the unity. Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Sa 27b po, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Clearly, no? There had been some within the church creating a lack of unity. At yan po ay nangyayari po sa panahon natin ngayon. Marami ng iglesia po talaga na wala po talagang pagkakaisa. At dahil nga sa walang pagkakaisa, ito yung nagiging dahilan para magkaroon siyempre disunity. Or pinaka-worst ay ma-divide yung iglesia. Dahil sa walang pagkakaisa. Pero sabi nga po ito ni Apostle Paul, with one mind striving together for the faith of the gospel. Hindi po ito for personal gain, kundi for the faith of the gospel. For the advancement of the kingdom of God. Hindi po ito for the advancement of some people. Discord among the church reflected negatively on the Lord and hindered the spreading of the gospel. Iba po yung nangyari sa mga alagad na sila po talagang in-scattered ng ating Panginoong Diyos para to spread the gospel. Pero iba naman po sa context po natin ngayon na ang nakalungkot ay kapwa mananampalataya ang mga nagkakagatan. Kapwa mananampalataya ang nagbabangayan. Anong testimony meron tayo sa labas? Anong testimony meron tayo sa community? Tignan nyo, sila nga di magkasundo Tayo pa kaya? Walang pagkakaisa. Kaya isa sa mga encourage na Apostle Paul, with one mind striving together for the faith of the gospel. Hindi po para kahit kanino, kundi for the faith of the gospel. For the advancement of the gospel. Doon po tayo nagkakaisa. Sa maraming bagay, marami po tayong hindi pagkakaunawaan. Maraming mga bagay po na hindi tayo napagkakasunduan. Kahit kami po sa leadership, hindi po lahat ay napag-aagrehan po namin. May mga bagay po na dinidil namin na may kanya-kanya kaming mga prinsipyo, may kanya-kanya kaming mga pananaw doon sa mga bagay na yon. Pero kami nagkakaisa doon sa layunin for the advancement of the gospel. Ang pagkakaisa namin ay doon sa gospel, sa ebanghelyo, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil yun ang final authority natin. Yun ang final natin na magsasabi ko anong dapat nating gawin. Hindi yung mga opinion po namin. Hindi po opinion po ng bawat isa. Kundi sinasabi po ng banal na kasulatan. No? The unity. At wala po sa atin yung ganito, yung nagiging sanhi ng katitisuran ng bawat isa. Hindi tayo nagiging magandang halimbawa sa loob ng iglesia. Siyempre, ang pinaka-common po talagang problem ng society ngayon ay yung marites, di ba? Yung mga maling kwento. Mga maling ipinaparating na kwento patungkol sa isang tao, sa isang bagay, na hindi naman siya nakakatulong, bagkus siya po ay nakaperwisyo. At hindi po talaga siya nakapag-lift up para po sa karyan po ng ating Panginoong Diyos. Okay? We cannot honor the Lord and be faithful witnesses for the gospel if we lacked unity. Hindi po talaga natin napapapurihan si Lord kung wala pong pagkakaisa ang iglesia. Kung mayroong mga organisasyon o entity na kakitaan ng pagkakaisa, it should be the church. Kung hindi man sila nagkakaisa, dapat nagkakaisa ang iglesia. Hindi na nga kakaisa sa labas.
Hindi pa rin kakaisa sa loob ng iglesia. Ano pang meron tayo? Kaya, no, yun po yung sinasabi ni encouragement po ni Apostle Paul po dito, the unity, na magkaroon ng pagkakaisa. We all serve the same Lord, share the same vision, and we are all in this work together. Hindi po ito gawain lamang ng isang tao. Hindi po ito gawain ng isang pastor. Hindi po ito gawain lamang ng mga leaders. Hindi po ito gawain lang ng mga members. Kundi ito po'y gawain nating lahat. Gawain po natin ito lahat. Lahat po tayo ay involved dito po. Kapag involved po tayong lahat, meron pong tinatawag na pagkakaisa. Ulitin ko po, we all serve the same Lord, share the same vision, and we are all in this work together. Kaya tanong, are you in or are you out? Tayo po ba ay kabilang? No? Dito sa gawain ng ating Panginoong Diyos? Kabilang po ba tayo? No? Kapaloob ka po ba sa gawain ng iglesyang ito? At nawa tayo po ay kabilang dito sa gumagawa sa iglesia. Hindi lang po dahil ikaw ay kailangan marunong tumugtog. Hindi lang po dahil ikaw ay marunong kumanta. Hindi lamang ikaw ay marunong dito sa tumatayo dito sa harapan. Hindi lang dapat naka-front ka, hindi po. Kahit sa pinakamaliliit na bagay na ginagawa po natin sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay kabilang sa gawain ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Hindi po dahil lamang sa nakikita tayo. Tignan po natin yung theater. Minsan nakikita lang natin yung mga performers. Doon tayo humanga sa mga performers. Pero hindi natin nakikita yung mas mahirap ang ginagawa yung backstage. Yung naghihila ng telon, yung nag-aayos ng mga formation nila. O kayo na, next na kayo. O yung mga costume nyo. Yung mga makeup artists, yung mga director, yung mga writer. Ano pa? Mga crew. Maraming involved na hindi nakikita pero mas mahirap pa kailang ginagawa. At mas doon natutuwa. Nagagalak ang ating Panginoong Diyos sa mga bagay na ginagawa natin na hindi nakikita ng ibang tao. Yun ang may reward sa langit. Hindi yung nakikita ng tao. Hindi yung ipinapakita mo sa tao na gumagawa ka. Magkaiba po yun. Yung ipinapakita mo sa tao at gumagawa ka na hindi mo na alintana yung mga tao. Basta ito'y ginagawa mo para sa ating Panginoong Diyos. The unity, meron po tinatawag na pagkakaisa. Ang isang organisasyon o entity na hindi po nagkakaisa ay wala pong paglago. Kailanman hindi po pwedeng lumago ang isang samahan kung wala pong pagkakaisa sa loob. Kung merong pasaway sa loob ng pamilya, siyempre, magkakaroon ng broken family na tinatawag. At kung merong pasaway, meron din nga hindi po gumagawa sa loob po ng ubasan, sa loob po ng iglesia, siyempre ito po ay sakit po natin. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Totoo po yun. Totoo rin mo yung kasabihan po na yun. Na ang problema ng isang pamilya, problema po ng buong pamilya. Ang problema ng isang miyembro ay problema ng buong iglesia. At nawa, hindi po tayo maging problema. Hindi po tayo maging problema ng iglesia pong ito. Hindi po tayo maging sanhi na magkaroon ng problema sa iglesia pong ito. Mahiya po tayo kay Lord. Huwag po na tayo mahiya sa mga kapwa-member po natin. Mahiya tayo kay Lord tayo mahiya. Kasi unang-una po, kapag nangyari na tayo naging kasiraan ng isang iglesia, ang una po nating sinisiraan, hindi po ang iglesia. Ang unang-una po ay ang ating Panginoong Diyos. Reflection po tayo ng ating Panginoong Diyos. Tingnan mo mga bata, di ba? Kapag mga batang pasaway, ikaw bata ka, kaino ka bang anak? Di ba? Kaya pala, anak ka ni di ba? Laging ganun, laging na-attribute sa kanyang magulang. Ganun din po sa atin, di ba? Sa iglesia. Nawa, hindi po tayo maging katitisuran po ng iglesia po. Hindi lang po sa iglesia, kundi sa
maging sa community, sa labas. Hindi po tayo banal kapag sa iglesia. Kung ano po yung attitude po natin dito, ano po yung kaasal po natin sa loob ng iglesia, the same thing sa labas. Hindi po tayo double face po dito, hindi po tayo doble cara po dito. Alam mo yung doble cara na na impersonator? Ang galing din, ano? Nawa hindi po tayo ganoon. Ano po tayo? Wag tayo maging hypocrite na tinatawag. Magpakatotoo po tayo. Kung ano yung ugali natin sa loob ng iglesia, yun po yung dapat ugali natin sa labas at sa loob ng tahanan. No, kaya baka magulat kayo sa amin, pagdaan mo sa amin, si pastor sabi, maging good example dapat sila nagsisigawan doon sa loob ng bahay. No, maingay po kami, talagang nagsisigawan po kami doon. Kasigawan ko po nanay ko. Nay, maligo ka na. Nay, kumain ka na. Kasi hindi niya marinig. Medyo mahina yung pandinig na nanay. Kaya kailangan malakas na para nag-aaway. At mga hindi po taga Cavite, magugulat po talaga kapag hindi kayo sanay sa usapan sa Cavite. Kasi sa Cavite, yung mga hindi po taga Cavite, para po nag-aaway pag nag-uusap. Akala mo nag-aaway. Akala mo nagsisigawan. Pero alam po yun. Nag-uusap lang po. Maayos po yung usapan po na yun. Yun po yung kultura ng mga Kabiteño na akala mo nag-aaway. Opo, no? Ganun po yun. No? Meron pagkakaisa na tinatawag. May pagkakaisa po ang bawat isa sa atin. No? At pangalawa po, sabi po sa verse 28 to 30, without being frightened in any way by those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. No? The gospel empowers our willingness. Hindi lang po the gospel transforms our conduct, kundi itong ebanghelyo ang nagpapalakas sa atin. Empowers our willingness. Kasi mga unwilling tayo, kaya kailangan merong nag-fuel, may nag-ignite, merong nag-uudyok, may nagtutulak sa atin para gawin natin ang mga bagay para sa ating Panginoong Diyos. Although talagang masarap matulog, di ba? Pero kapag ginising na tayo nating mga magulang, lalo pagka mga bata pumapasok, wala kang choice kundi bumangon kasi merong nag-ignite, may nagpe-fuel, may nagtutulak sa'yo na gumising. Parang Nescafe, di ba? Para kanino ka bumabangon. No po, no? Sa kape, no? Parang masarap magkape mamaya, no? The gospel empowers our willingness. Paul concludes this thought by admonishing the church to remain courageous in the face of opposition. Hindi po lagi tayong smooth sailing. Hindi po laging maalwan, masaya, maganda, maayos ang takbo po ng iglesia. Ang barko, ang eroplano, no? Maraming barko lumulubog. Maraming eroplano bumabagsak. Hindi laging maayos ang kanilang paglalakbay. At may mga pagkakataon din po na we have to face opposition. At wag nawa sanang dumating sa pagkakataon na ang maging opposition or tayo mismong magbanggaan. Okay na magkabanggaan tayo sa ibang mga sekta. Wag lang tayo. The gospel empowers our willingness. He spoke of the fearlessness, sabi ni Apostle Paul. And not frightened in anything by your opponents. Walang katatakutan. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. No? Hindi po ito yung kaaway natin sa suntukan. Hindi po ito yung kaaway natin na Ito yung mga false teachers, false prophets, yung mga taong gustong manira sa loob ng iglesia, ito yung mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, kundi gumawa ng kasalanan. Sila po yung mga kaaway po natin. Hindi po yung mga literal na kaaway po natin diyan sa kanto, sa binibilan nyo sa tindahan. No? Hindi po yun. Usually, ito po yung mga false teachers and false prophets na tinatawag. Ito yung mga nangangaral ng maling balita.
maling katuruan. Ito po yung mga kaaway po nila. At ito po ay kaaway din po natin. No, wag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. No? The fearlessness. Bagito yung mga persecutions. Bagito man yung mga opposition na tinatawag. They needed to possess great boldness in the faith, even when faced with the possibility of persecution. Kaya nga po, blessed tayo bilang mga mananampalataya. Sabi ni Apostle Paul dito, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Ito palatandaan daw na kapag tayo ay dumadanas ng mga opposition, dumaranas ng mga persecutions, marami po, no? Dumaranas ng mga problema, dumaranas ng mga trials, dumaranas ng iba't ibang mga kapighatian sa buhay, ito rin palatandaan na yung mga taong gumagawa ito sa atin, sila daw ay mapapahamak. Kung sila man yung reason, sila man yung behind sa mga bagay na nangyari po sa atin o sa iglesia o sa mga mananampalataya, huwag daw tayong matakot. Kundi magpakatatag tayo sapagkat yun ay palatandaan na mapapahamak ang mga taong ito. At pangako ng Diyos, kayo'y ililigtas niya. Ililigtas ng Diyos. Ito yung mga taong ito na pine-persecute for the gospel. No, hindi po pine-persecute tayo dahil ano po sa ibang bagay. No? Hindi na ako magbabanggit. Baka, hindi na po magbabanggit ng ito po ay pertaining sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay pine-persecute dahil tinatayo mo yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos, blessed are you. Na hindi po yung dasal ng blessed are you among pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos. Or pinagpala ka na ng ating Panginoong Diyos sa pangangaral mo ng kanyang salita. Kaya si Apostle Paul ay nakakulong dahil siya ay ipinapangaral niya yung mabuting balita ng kaligtasan. Ipinapangaral niya si Kristo na muling nabuhay. Kaya galit na galit itong mga Roman soldiers, galit na galit itong mga Sadduceo. Kaya sabi nila, walang resurrection. Ayun yung pinapangaral naman ni Apostle Paul. Fearlessness, na meron tayong katatagan, hindi tayo natatakot sa mga pangangaral po natin. And as those days come, we must possess boldness for the Lord. We have nothing to fear from man. They may possess the ability to take our lives, but we are the recipients of eternal life. Sabi ni Lord, di ba? Huwag kayong matakot sa mga taong kayang pumatay ng katawan, pero wala man siyang kakayahan doon sa kaluluwa. Matakot kayo doon sa kayang pumatay at kayang pumatay din ng kaluluwa, is our Lord Jesus Christ. Yung mga taong ito, kaya lang na pumatay, yung physical lang, kaya lang patay ng physical. Pero yung kaluluwa ng tao, ay nakasalali sa ating Panginoong Diyos. At yung magsusulit sa ating Panginoong Diyos. Kaya, noon po tayo mag-ingat po sa mga bagay po niyon. But we are the recipients of eternal life. Settle your stand today before the intense opposition comes. No, yan po yung fearlessness. Hindi po tayo natatakot. With boldness. Ito yung gospel na nag-empowers po sa atin na gawin po natin ang mga bagay po na ito. Pangalawa po, the endurance. Pangatlo, the endurance. Sabi sa verse 29, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for Him. To suffer for Him, to suffer for the sake of Christ. Ano na po yung naisakripisyo po natin para sa ating Panginoon Jesucristo? May naisakripisyo na po ba tayo? Meron na po ba tayong na-give up na bagay
o na-give up sa ating sarili for the sake na makasunod tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Meron na po ba? Meron na po tayong give up? Meron po tayong ibinigay para sa ating Panginoong Diyos? Let's say, yung isa sa ating mga hobby na nagko-contradict sa salita ng ating Panginoon Diyos. Isa sa mga hobby natin na humahad lang upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Isa sa mga hobby natin na nagiging hindrance upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya. May mga bagay po ba tayong gano'n na i-give up? Anything. The endurance. Kaya mahirap po itong pinagdadaanan din po talaga natin. Sa totoo lang. Hindi po madali ang pagiging Kristiyano. Sabi po dito, but also to suffer for Him. Kaya hindi po laging maalwan, maganda ang buhay ng Kristiyano. Kasama po yung suffering na tinanggap po natin. Sino rito hindi nakakaranas ng suffering? Wala. Sino rito nakakaranas ng maalwan ng buhay? Hindi po wala. Wala tayo maalwan ng buhay natin. Pero hindi lang po sa maalwan ng buhay tayo maglilingkod. Hindi lang po dahil sa masaya tayo sa paglilingkod. Hindi lang dahil na namimit natin mga expectations natin sa paglilingkod. Paano kung dumating yung time na hindi na namimit yung expectations natin sa church? Ayaw na natin ng awitan. Ayaw ko na kay pastor. Sawa na kay pastor, linggo-linggo ko na nakikita. Paano kung dumating ganung pagkakataon? Paano kung ayaw mo na makita yung kapatiran, yung katabi mo, na sinusungit ng kalagi, iniinarapan ka? No, meron na po ba tayong na-give up po dyan sa mga bagay po na yan? While we don't enjoy suffering or adversity, we do rest in the sovereignty of our Lord. And everything that comes our way has been allowed by Him, and He has a purpose for it. Kailangan mangyari sa atin yung mga bagay po na yan, yung mga suffering po na ito. Ito yung nagpapatatag po sa atin bilang isang mananampalataya. Ito yung nagpapalevel up po ng ating pananampalataya. Lahat ng mga gamit, bago po ilabas po sa manufacturing plant, dumadaan po yun sa stress test, lahat. Kahit pinakamaliit na bagay na ginagamit natin, kahit yung ballpen na ginagamit natin, pencil na ginagamit natin, dumaan po yun sa stress test na tinatawag. At tayo po, bago tayo isugo sa labanan, dapat dumaan din tayo sa stress test. Dumaan po tayo sa masusing training. No, kaya nga po itong ginagawa po natin, ito po ay part ng training po natin. Para saan nga ba ito ginagawa ito? Ba't linggo-linggo nakikita tayo rito? Hindi ba kayo nagsasawa? Linggo-linggo nandito? Hindi ba parang napakomon na, parang linggo na naman, makikita-kita na naman kami doon. Gano'n naman, same, upo, tatayo, kakanta, awit, uuwi. Isa po itong training po natin. Kasi, ganito rin pinagawin natin sa langit. Makikinig po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Makikinig po tayo sa ating Diyos na buhay sa kanyang mga pangangaral. At tinetrain na po tayo rito, ino-orienta po tayo yung mga bagay na gagawin po natin sa langit. Hindi, para pagdating mo po doon, hindi po tayo mabibigla, ay, parang boring naman dito, dito pala yung langit, parang boring, di ba? No, dito pa lang po tinetrain na po tayo. Kaya nga po, unti-unti po inaalis sa atin ng mga impurities para po pagdating po sa katubusan po ng ating kaligtasan, no? Alam na po natin ang dapat gawin. Well-oriented na po tayo kung ano mangyayari pagdating ng panahon. Hindi po tayo mabibigla. Ay, ganito pala rito. Di ba? The endurance and our patience. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now here that I still have. Our patience or the patience. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Sabihin, yung ipinaglaban ni Apostle Paul noon
na ibahagi yung ebanghelyo ni Kristo, meron na po siyang kasama itong mga taga-Philippians o taga-Pilipos. Kaya ngayon, kasama ko na kayo sa paipaglaban. Nakita ninyong ginawa ko noon. Yung ginawa ni Apostle Paul ay naging witness po itong mga Philippian believers. Naging witness sila sa ginawa ni Apostle Paul na ipaglaban yung salita o ebanghelyo ni Kristo. Hindi po ipaglaban kung ano yung agenda na meron po tayo, kundi ipaglaban yung ebanghelyo ni Kristo. Kaya meron tinatawag na the patience, meron tayong pagtsatsaga. Matyaga na ipinapangaral yung salita po ng ating Panginoon so that alam natin in due time. Hindi po mawawalan ng silbi, hindi po mawawalan ng saysay yung salita ng ating Panginoon Diyos na lumabas po sa ating mga bibig. Yung mga ipinangaral po nating salita ni Kristo, hindi po yung mawawalang bisa, hindi po yung mawawalang saysay, kundi ito po ay magkakaroon po na tinatawag na purpose, layunin, upang baguhin ang taong iyon, upang iligtas ang taong iyon sa pakikinig at pakikinig po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. He had suffered, and they likely would as well if they remained committed to Christ. Kaya nga, ito rin context na mga magpapatuloy hanggang wakas siyang maliligtas. Ibig sabihin, itong mga taong pinagkalooban ng kaligtasan ni Kristo, siya din yung mga tao na bibigyan ni Kristo, bibigyan ni Kristo yung mga taong ito ng tinatawag na perseverance. Dahil hindi po talaga natin kayang mapagtagumpayan itong mga sufferings po na ito na dadaan po sa ating mga buhay without the power of Christ. Kung hindi po tayo pagkakalooban ni Kristo ng kapangyarihan, hindi po kapangyarihan lumipad na, kundi kapangyarihan na mapagtagumpayan ang mga bagay na ito, hindi po talaga natin mapagtatagumpayan. Kahit even a simple problem po, pinakamalit na problema po natin. Lagi tayong talunan kung wala si Kristo, kung di tayo papatubayan po ng ating Panginoong. Our generation is not the first to face opposition. Nangyari na po in the past. Sila po yung unang mga nakaranas ng mga persecution po na yan. Sa ngayon panahon po natin, sinasalamin na lang po natin ang mga nangyari sa kanila. At sila po naging tapat sa gitna ng tinatawag na persecution. Sila po naging tapat sa kabila ng sila ay hulihin, pahirapan, and to the point na sila ay patayin. Sila po ay nanatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay nanatiling tapat sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nawa ay maging tapat din po tayo. Hindi lamang po sa pangaral, kundi maging tapat po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, yung worthy of living, worthy of life worthy of the gospel. Naway ang ating relationship with our Lord Jesus Christ ay totoo. Hindi po ito lumalabas lang sa ating mga bibig, hindi lang po ito mga sinasabi po natin, kundi ito po ay nakikita din po sa ating mga gawain. Life worthy of the gospel. Nawa ang buhay po natin ay karapat-dapat dito po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung buhay na meron tayo ngayon, ito ay karapat-dapat. Yung relasyon natin na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ito ay dapat na karapat-dapat. Karapat-dapat. Dito sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pong conclusion, sa ating pong pagtatapos, Apostle Paul spoke of the radical change the gospel makes in the lives of believers. And once we come to saving faith in Christ, we possess an eternal connection with Him. And such a transformation will be evident in the lives we live. Kung meron tayong inside na pamumuhay, meron ding outside na pamumuhay na nakikita si Kristo. Are you struggling to walk with the Lord while enduring difficulties you face? Or do you find difficult to maintain witnessing
for Christ? Tayo po ba'y matapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Tayo po ba'y matapat sa relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo? Tayo ba'y tapat na namumuhay ng naayon sa Kanyang salita? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We praise you, we thank you, Lord, sa oras na ito, sa salita mo namin na pagnilayan. Kami nga, Panginoon, ay patuloy na dumudulog sa iyo. Nawa ang buhay na ito, ang buhay na ipinahiram mo sa bawat sa amin, nawa ito nga ay maging karapat-dapat. Karapat-dapat sa iyong ebanghelyo. A life worthy of the gospel. Nawa, Panginoon, ang buhay na ito ay magamit namin para sa iyong kapurihan. Sa aming pag-uugali, sa aming mga ikinikilos, sa aming mga sinasabi, sa aming mga naiisip, sa aming mga diwa, o anuman ang aspeto ng aming pamumuhay. Nawa, ikaw ang makita sa lahat ng aspetong ito. Makita si Kristo sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Dahil ito lamang ang pwedeng mag-qualify sa amin bilang isang tunay na tagasunod mo. Kaya salamat, Panginoon, for rebuking us and for correcting us. Minsan, naging complacent kami, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming buhay. Ipinagsasawalang bahala na namin ang mga importanteng bagay na patungkol sa iyo. Forgive us, Lord, sa mga pagkakamaling ito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanang ito. At nawa patuloy mong i-ignite, Panginoon, ang apoy sa aming mga puso, na kung paano mo kami kinatagpo nung una, kung gaano kami kainit maglingkod sa iyo nung una mo kami kinatagpo. Nawa ay ganong init din, Panginoon, ang aming maramdaman maging sa mga oras na ito. Na kami magpatuloy sa paglingkod sa iyo, kahit na mahirap ang aming mga pinagdaraanan, kahit na kami nababatbat ng karamdaman, kahit na kami man, Panginoon, ay pinipersecute ng aming mga pamilya, o ng iba pang mga tao. Nawa patuloy mo kami bigyan ng karunungan na ma-discern namin ang mga bagay na dapat namin gawin. Ay maglingkod sa iyo. Maglingkod kami ng tapat at tama. May paninindigan at di namin kailanman i-compromise ang aming pananampalataya for the sake ng sinasabi ng ibang mga tao. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng karunungan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagko-comfort sa bawat sa amin at nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Upang kami nga, Panginoon, patuloy na mamuhay ng may katapatan sa iyo pong ubasan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa katotohanan ng iyong banal na salita. Kung kami man, Panginoon, ay nasasaktan sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita, we praise you, Lord, dahil kami ay hindi manhid. Dahil kami nakakaramdam pa, Panginoon. At isang senyales na kami patuloy mo kinakatagpo, patuloy mo kaming binabago, patuloy mo kaming nililinis, at patuloy mo kaming pinupurify sa aming mga karumihan. Nawa patuloy nga namin matanggap ang mga mali namin sa aming mga buhay. Kung kami man, Panginoon, ay nakasakit ng aming mga kapatiran, nakakasakit ng aming mga mahal sa buhay, o kami man, Panginoon, ay nakakasakit ng aming mga kapitbahay, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng karunungan na maabot ang mga kapitbahay namin ito.
magkaroon ng reconciliation sa loob ng tahanan, magkaroon ng pagmamahalan sa loob ng pamilya, at magkaroon ng pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya ang mga bagay nito. At patuloy namin ito pinagkakatiwala sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na buhay, ang may akda ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nakakita at nakakaalam ng lahat. Kaya sa iyo namin ito patuloy na ipinagkakatiwala. Salamat din, Panginoon, maging sa fellowship na ito, Panginoon, sa iglesyang ito. Sa mga kapatid ko na dinako mo sa lugar na ito, pagpalayan pa, Panginoon, ng kanilang mga buhay, sa kanilang mga pagpapagal, sa kanilang mga sakripisyo sa araw na ito. And remember this day, Lord, sa mga bagay na ginagawa ng mga kapatid kong ito. Lalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid kong ito. Patuloy pa silang pagpalain sa kanilang mga buhay, pagpalain ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa, at patuloy na i-provide din, Panginoon, na naman ang kanilang pangangailangan. At maging ang kagalingang pisikal ay patuloy na maranasan ng mga kapatid kong ito. Muli, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil ikaw ay tapat at mabuting Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Mananatili kang Diyos, mawawala ang lahat ng bagay. Ngunit ang salita mo ay mananatili magpakailanman. Kaya salamat sa katotohanan ito. At patuloy ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa lugar na ito at sa aming mga buhay. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory